everyone! Magandang araw sa inyong lahat. Welcome back dito sa ating channel. Kasama nyo na naman si Mama Mia. Maghahatid na naman ako ng panibagong kwento sa araw na ito. And today's kwento is very naman talagang nakakaaliw. Kaya naman dyan ka lang. Stay put ka lamang dyan at pakinggan mo ang kwento natin. Pero bago yan, nais ko munang mag-thank you sa mga hindi nagsiskip ng ads. Maraming salamat sa inyong suporta at sa inyong pakikinig. I love you all talaga. Sin sobra-sobra ko kayong mahal. Maraming salamat din sa inyong pagmamahal. Hello. Naging Japanese na ako dito. Hello din sa ating mga nakapag-subscribe na mga subscribers nga nakapag-subscribe na hindi nagsiskip ng ads at nakapag-click na ng notification bell. Maraming salamat. Hi ako kay Jose Arlan Labria Gabas Mayor, ni Riza Quezzo, maraming salamat. Hello rin kay Mondi 8217. Hi din kay Ray Babiera from Iloilo City. Christina Season Lacuacha, Honey Bunch, maraming salamat, love ya. Hi din kay Gladys Didora, maraming thank you sa pakikinig na ginawang routine itong ating kwento. Maraming salamat, Lady Pink. Justin Castigon, maraming salamat, masugid raw nating tagapakinig. Peter Brian Valenzuela C, maraming salamat. Meli Cabanalan, hi din kay Chazi Chay, Amadeo Pia P. Jr. from Bicol. Rosemary Bakangkoy, maraming salamat from Bukidnon, Kibawi. Hi sa mga taga Bukidnon, mula agra ko diha. Hi din kay Ray Calalo, maraming salamat. Hello kay Lina Benedicto Calalo, always listening from Lipa, Batangas. Hello rin kay Jeanette Mariano Gale Easy, maraming salamat. Hello sa mga taga Calderon or sa lahat ng Calderon. Hi kay Annalie Cristobal, maraming salamat. Virginita Vallejo, Snitz Pabualan. Hello rin kay Rosemary Marinay, Liza Teves, maraming salamat. Julian Ramilo, Jennifer Lingaza, Jeneline Las Piñas, Laitzia, maraming salamat. Rahima Slin from Saudi Arabia at sa lahat ng ating tagapakinig. Thank you so much sa inyo. Wag na nating patagalin, mahaba ng intro. Eto na ang ating kwento sa araw na ito. Dito lamang sa Dear Mama Mia. Ang sabi nila, makakapamili ka raw ng taong iyong makakasama sa habang buhay. Pero para sa akin, hindi mo mapipili kung sino man ang taong itinadhana sa'yo. Dear Mama Mia, magandang araw po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa iyo Mama Mia at sa staff na bumubuo nitong iyong YouTube channel. Tawagin niyo na lamang ako sa pangalang Basha. Nakatira somewhere in Central Visayas. At ang lalaking bida nitong aking storya ay itago na lang natin sa pangalang Popoy. O diba? Hindi halata na fan ako ni Bea Alonzo at John Lloyd Cruz sa palabas na One More Chance. Pagbigyan niyo na ako kasi ngayon lang naman to eh. Isa pa, siguro nasa 10,000 lang naman ang kulang namin para maging ka-level na nga namin sina John Lloyd at Bea. Nung nagkakilala po kami ng aking Popoy, ay kababalik ko lang po noon sa aming lugar. Kasi nagtrabaho ako sa Maynila for 3 years as a call center agent. At dahil nga na-miss ko na ang lugar namin, I decided na uuwi na sa lupang aking sinalangan at magnegosyo na lamang. Anyway, sa 3 taon kong pananatili sa Maynila, ay may naitabi naman ako na malaki-laking halaga na sa tingin ko, sakto na rin para pansimula ng aking negosyo. Sa pag-uwi ko, syempre galing Maynila ay parang artista po ang dating ko sa barangay namin. Left and right ang mga fans, ang mga marites na nakikichismis kung anong update ng buhay ko. Syempre, kung merong mga fans, meron rin pong mga bashers na nakikibalita lamang sa barangay kung bakit daw ako umuwi. Baka nabuntis raw ako o
Baka may tinakasan akong kaso sa Maynila o baka may tinakasan akong atraso doon. Alam mo, hindi talaga maiiwasan ang mga ganong uri ng bashers na ang sarap naman talagang sunugin ng mga bibig. Kaya pag uwi ko, paglabas ko pa lang sa tricycle, ay kiber na ako sa mga walang magawa kundi ang manira sa buhay ng iba. At syempre alam ko, Mama Mia, napangangako sila sa aking pina-hourglass body. And syempre alagang glutathione na ang skin ko noon. At flinip ko rin ang aking bagong rebond at Brazilian treated na buhok. Syempre, may gandang nakakamatay na ako. Sinigurado ko talaga yun bago ako umuwi sa lugar namin. Alam mo naman siguro, Mama Mia, kapag nasa probinsya ka, medyo nilalait-lait ka ng mga tao. Kaya I vowed to myself na magtatrabaho ako sa Maynila at sa pagbalik ko, yung parang meron na silang gandang hindi inakala na masasabi tungkol sa beauty ko. At yun nga talaga ang ginawa ko. Syempre, Mama Mia, nagpaganda ako ng todo para naman pagbalik ko sa lugar namin ay mabilaukan yung mga chismosa. Char lang naman, Mama Mia. Wala naman akong pakialam sa kanila pero importante pa rin sa akin ang alagaan ng aking kagandahan. Pagbalik ko nga sa lugar namin ay nagpatayo ako ng mini groceries at sa tabi nito ay bahay na namin. Syempre, blockbuster na blockbuster sa aming mga kapitbahay ang aking mini grocery. Kompletong-kompleto kasi ito, tapos sa kabilang tabi pa nito ay meron din akong pinatayong maliit na vulcanizing shop. Everything's perfect except na lang talaga sa love life ko. Sa totoo lang, Mama Mia, nung nasa Maynila ako, syempre mas pinaburan ko talaga ang pagtatrabaho at paghahanap buhay kaysa sa humanap ng love life. Wala naman akong balak na magtagal sa Maynila. Talagang ang balak ko lang noon ay mag-ipon ng mag-ipon para pagbalik ko sa lugar namin ay may pangnegosyo ako. At isa pa po, Mama Mia, sa aking mga characteristics na sabi ng mga pinsan at kaibigan ko ay siyang dahilan kung bakit zero pa rin ang aking love life. Masyado po kasi akong choosy. Mapili ako lalo na sa mga lalaki. Gusto ko yung mga tall, dark, and handsome at mala Robin Padilla o Daniel Padilla ang datingan. Not until dumating si Popoy sa buhay ko. Isa ring negosyante, Mama Mia, ng mga prutas at sideline niya ang pagiging tanod sa aming barangay. Medyo malaki kasi ang katawan nitong si Popoy na parabang pang bodybuilder o di kaya ay parang mga butler dyan sa may mga bar. Medyo gwapo din naman siya ng slight, matangkad, pero nakaka-high blood dahil sobrang hangin nito. Sobrang mayabang at nasobrahan sa confidence na parabang lilipad na sa ibabaw ng planet Earth sa sobrang taas ng kanyang confidence sa sarili. There was a time na busy ako dahil maraming tao. Dahil nga yung bahay namin at yung mini grocery ko ay malapit lang din naman sa barangay hall, Mama Mia. At may assembly na nagaganap noon sa barangay kaya busy naman talaga ang maliit kong tindahan. Marami ang tumatambay at marami rin ang bumibili. At isa na nga roon si Popoy kasi nga tanod siya. Nandun siya sa store ko at nakitambay habang bumibili ng kung ano-ano. Wala ba tayong pangmeryenda dyan, madam? Kumusta? Sabi niya habang ngumunguya pa siya ng chewing gum. Pumili ka para kwentahin natin. Yung libre naman. Libre, madam. Andito lang ako nakatambay para may libre ka ring security. Sabi niya. Who you? Tanong ko naman na medyo nainis agad sa kanyang mga mahahanging salita. Ako? Ako ang future mo. WTF, diba? Hindi ko talaga gusto itong si Popoy kasi grabe talaga yung confidence niya sa kanyang sarili.
Gusto ko yung mga taong may kumpiyansa sa sarili, Mama Mia, don't get me wrong. Pero ayoko ng katulad kay Popoy na talagang ang lakas-lakas ng tingin niya sa sarili niya. Kaya ayun siguro ang dahilan kung bakit walang pumapatol na babae sa kanya. Kasi sobrang hangin niya. Na para bang sa sobrang hangin ay napapataas nito pati ang blood pressure ko. Every time na nakikita ko siya, pakiramdam ko ay kumukulo na agad ang aking dugo. Nitong mga panahon na to, Mama Mia, ay nanligaw sa akin si Popoy pero sa pamamagitan lang ng text. At ni minsan hindi ko talaga siya nireplyan. Kahit period man lang, ayoko siyang replyan kasi nga hindi ko siya type kahit konti. Hanggang sa dumating ang liga sa aming barangay. At dahil nga medyo malakas naman akong manghampas dahil athlete ako nung high school, ay napili po ako bilang isa sa mga players ng volleyball sa aming purok. Diyan, nandun din si Popoy at naka-duty dahil nga tanod sila, Mama Mia. Kailangan nilang magbantay para sa seguridad ng mga tao. Habang nagsistretching ako at nakapwesto na rin kami sa court dahil magsisimula na ang liga ay biglang sumigaw itong si Popoy. My loves, galingan mo ha kasi nanonood ako. WTF talaga. Napahiya ako, Mama Mia, dahil pinalakpakan ba naman kami ng mga tao, pati na si Kapitan ay supportive na supportive kay Popoy. Kaya ayun, talagang merong mga nagsasabi doon sa aming barangay na love team daw kaming dalawa ni Popoy. Kumalat iyon sa buong barangay, Mama Mia. Ang dami-daming nanunukso sa aming dalawa. Diyan na nagsimula na mas lalo akong nainis kay Popoy dahil mas lalo po siyang naging mayabang. Sabi niya siguro or akala niya siguro may pagtingin din ako sa kanya. Siguro kahit patayin pa ako, kahit siguro i-torture pa ako ng kung ilang libong hapon, ay wala talaga akong nararamdaman sa kanya. Hindi ko siya gusto nung time na ito. Pero Mama Mia, hindi naman po sa bawat pagkakataon na nagkikita kami ni Popoy ay lagi na lang akong naiinis sa kanya. Meron din namang mga panahon na nagkakaintindihan kami ni Popoy. At may isang pagkakataon na kailanman ay hinding-hindi ko makakalimutan maski siguro abuti na ako ng kamatayan ko. Gabi na yon, galing ako sa pakikipiesta sa kabilang lungsod sa kaklase ko. Mga 9 PM na ako na uwi noon sa probinsya. At dahil nga probinsya yung lugar namin ay walang masyadong tao sa labas ng bahay at tahimik na kapag 9 PM na. Habang naglalakad ako at malapit na ako sa amin ay gulat na lamang ako nung biglang lumitaw si Popoy. Nakatanod uniform pa siya at lumitaw siya mula sa aking likuran. Ano ka ba naman? Aatakihin naman ako sa iyo eh. Nako, huwag kang magpapa-atake dyan, my loves ha, kasi magpapakasal pa tayo. Bakit natagalan ka atang umuwi? Gabing-gabi na. Who you ba? Bakit ka nangingialam? Huwag ka nga mangialam sa buhay ko, sabi ko. Pero si Popoy ay sadya siguro talaga siyang manhid o walang pakialam, Mama Mia. Salita pa rin siya ng salita na parang hindi naririnig ang pang-iinsulto ko sa kanya. Hindi ko na lang pinatulan ang kaniyang mga sinasabi dahil nakakapagod. Parang unti-unting lumalakas ang hangin sa paligid at baka tangayin pa ako nito. Pagdating ko sa may eskina ay natigilan kaming dalawa. Dahil meron pong isang aso na galisin na talagang galit na galit at nanlilisik ang mga mata na nakatingin sa amin. Para atang asong baliw iyon. Sa sobrang takot ko, Mama Mia, ay mabilis pa sa 4:00 akong lumipad sa may likuran ni Popoy. Si Popoy naman, Mama Mia, ay nakatayo lamang at sa tingin ko'y naninigas siya nung mga panahon na yon.
Ang aso ay parang handang-handa na atakihin kami. My loves, huwag ka lang gumalaw dyan ha. Kukuha ako ng bato. Huwag kang mag-alala, poprotektahan talaga kita, sabi niya. Pero Mama Mia, nung nag-bend na si Popoy para sana kumuha ng bato, ay bigla namang tumakbo yung asong galisin papunta sa amin. As in, kaming dalawa ni Popoy ay sabay na nagmura nung mga panahon na yon. Sa sobrang pagkabigla ko ay bigla kong nahila si Popoy kasi tatakbo na kami. Kami nung mga panahon na yon ay talagang parang naghabulan kami ni Popoy at ang bilis-bilis ng takbuhan namin. Eto lang talaga ang tanod na alam ko na takot sa aso. San ba yung sinasabi niyang poprotektahan niya ako? Ang bring house na bitbit ko mula sa pakikipiesta ko ay naitapon ko tuloy kasi nga sa sobrang takot ko dun sa aso. Naisip ko rin yung itapon Mama Mia kasi nga pagkain yon. Baka kung maamoy niya yon ay tigilan na niya ang paghabol sa amin. Pero imbis na tumigil sa paghabol sa amin dahil tinapunan at ibinato ko na sa kanya ang pagkain, ay mas lalo patuloy naggalit yung aso at mas lalo pang bumilis ang takbo nito na hinahabol kami. Ako naman noon ay sumisigaw na at sabi ko kay Popoy ay bilisan niya ang pagtakbo niya. Ako ang nauna sa pagtakbo kasi tumigil si Popoy dahil naiwan niya ang isang tsinelas niya. Kaya ayon nakakuha siya ng bato. Agad niyang ibinato yun sa aso. Pero ewan ko ba kung paano na-qualify itong si Popoy bilang tanod hindi naman asintado. Imbis na yung aso yung tamaan niya sa pagbato niya, ang tinamaan niya ay isang puno ng niyog. Sa sobrang galit ko nun sa kanya ay napasigaw pa ako sa kanya na ang bobo naman niya. Aso na nga lang hindi pa niya magawang tinamaan. Kaya ayun, mas lalong binilisan namin ang aming pagtakbo dahil pabilis na rin ng pabilis yung aso na parang galit na talaga sa amin at handa na kaming kainin at lapain anumang oras. Nung mga panahon na yun ay halos mamatay na ako sa pagtakbo para sa buhay ko. Akala ko talaga Mama Mia ay katapusan ko na. Akala ko kasi kapag naabutan kami ng aso at nakagat ako ay mamamatay ako sa rabies. Kasi yung aso na yun ay galisin. Asong kalye. Kaya posible talaga na may rabies iyon. My loves, takbo tayo my loves, till death do us part. Sabi ni Popoy habang tumatakbo. Ako naman ay paulit-ulit ko siyang minumura. Kaming dalawa lang talaga ang sigaw ng sigaw noong gabing yon kasi napakatahimik na ng paligid. Kami ay sigaw ng sigaw habang nagtatakbuhan sa may kalsada. Wala ring dumadaang motor. Hindi talaga kami nilubayan nung aso Mama Mia. Kung siguro hindi pa kami tumalon dun sa may fish pond na malaki, nako, sigurado ako na hindi talaga kami titigilan nung aso. Yung fish pond na aming tinalunan ay may maraming mga malalaking tilapia. Wala na kaming pagpipilian pa nung mga panahon na yon dahil sakit na rin ang inabot ng aking mga paa sa kakatakbo at hindi pa rin tumitigil yung aso sa amin. Ako lang naman sana yung tatalon dahil pagod na ako sa kakatakbo Mama Mia. Pero nung namalayan ni Popoy na tumalon ako, ay tumalon din naman ito. Syempre fish pond at maputik talaga yon Mama Mia. Kaya lumangoy kami sa maputik na tubig. Buti na lang talaga at medyo malalim yung tubig sa fish pond nung mga panahon na yon Mama Mia. Dahil kung hindi ay baka sa aming pagtalon, yung mukha namin ay baka nasubsob na sa mga bato. At nung nasa tubig na nga kami ay hanggang tingin na lang sa amin yung aso na nasa kalsada pa rin at parang hindi pa rin niya tanggap na nakawala kami sa kanya. Best experience ever talaga yon na umuwi kaming dalawa ni Popoy na para kaming mga basang sisiyo.
Basang-basa lahat sa akin. Pera ko, cellphone ko. Mama Mia, may nahuli pa nga kaming tilapia dahil pumasok ito sa loob ng aking bag. At dun sa paghabol sa amin ng aso, Mama Mia, dun ko po na-realize kung gaano din pala matatakutin itong si Popoy. Takot na takot siya sa mga asong magalis at asong kalye na para bang mga asong baliw na rin. Kahit sa laki ng katawan niya, na kinatatakutan nga siya bilang tanod ng aming barangay, aso lang pala ang magiging katapat niya. Sabi niya, paharapin mo lang daw siya sa mga ISIS, wag lang daw sa mga asong may galis. Kaya tawang-tawa naman talaga ako noon kahit pa sa sinapit namin. At dahil nga tumalon kami dun sa may fish pond, Mama Mia, na marami pong tilapia, ay may naiuwi po kami sa bahay namin. Gusto ko sanang palakihin yon dahil hindi pa masyadong malaki yung pumasok sa bag ko. Basang-basa kami habang naglalakad kami sa may kalsada. Kahit na walang ulan, kahit na medyo summer pa nung mga panahon na yon, ay para po kaming nabasa sa bagyo. My loves, bagay na bagay naman pala sa'yo kapag wet look ka, oh. Naku, hindi ko talaga makakalimutan tong gabing to, my loves. Sabi ni Popoy sa akin. Tumahimik ka nga, Poy. Kung alam ko lang, napakamatatakutin mo pala. Duwag ka pala eh. Kaya pwede ba, tigilan mo na yung my loves mo sa akin para kang baliw dyan? My loves, bumalik yung asong baliw. Sumigaw siya bigla at sa takot ko, Mama Mia, dahil naniwala nga ako sa sinabi niyang bumalik yung asong baliw, ay napakabilis talaga ang takbo ko. Ang lakas-lakas din kasi ng boses ni Popoy nung mga panahon na yon. Nagulat na lamang ako dahil sa pagtakbo ko ay hindi naman sumunod si Popoy. At nung tumigil ako, tinignan ko siya sa likuran ko, ay tawang-tawa siya. Para raw akong baliw na tumakbo ng mabilis, kahit na hindi ko pa nasisigurado kung bumalik yung aso. Dahil doon ay nagalit na naman ako at nainis na naman ako sa kanya. Kaya hindi ko na lang siya inantay, bagkos ay tinuloy ko na lang ang pagtakbo ko dahil giniginaw na rin ako nung mga panahon na yon. Total malapit na lang din naman ako sa bahay. Mama Mia, hanggang sa pagtulog ko nung gabing yon ay hindi ko maipaliwanag sa sarili ko kung bakit po napanaginipan ko ang tagpong yon. At sa panaginip na yon ay bakit wala na akong takot na naramdaman dun sa aso, kundi tawang-tawa na lang talaga ako sa naging reaksyon at aksyon naming dalawa ni Popoy. At dahil nga, Mama Mia, blockbuster na blockbuster ang tindahan ko, siguro dahil bukod sa malapit talaga yon sa barangay hall, maganda din naman ang tindera, ay nandun talaga tumatambay yung mga manginginom at mga tsismosa ng aming barangay. Kaya naman dahil dun sila tumatambay sa tindahan ko ay hindi naman talaga ako nakuhuli sa mga nagbabagang balita sa aming barangay. Alam na alam ko ang mga kwento at balita. Like, alam mo bang nabuntis yung anak ni Kwan? Alam mo bang may dinalang babae si Kwan sa bahay nila? Nako, yung si Kwan, nakulong daw. Uy, nanalo sa swerte si Kwan, namatay si Kwan. Ayun, nabuhay ulit si Kwan. Nako, Mama Mia. Talo pa namin ang Monday session ng mga kagawad sa barangay hall dahil sobrang ingay talaga ng tindahan ko. Well, hindi naman ako nagrereklamo dahil kahit na tumatambay itong manginginom at mga tsismosa doon ay bumibili naman sila at nakakabenta naman ako. Dahil nga sa mga taong yun ay mas lalo pang pumatok ang love team namin ni Popoy. Sina po ang nagsasabi na bagay daw kami ni Popoy at kami raw ang best at all-time love team ng aming barangay. Every time na pumupunta na si Popoy at palapit na ito sa tindahan namin ay parang talagang mga kiti-kiti na nababaliw itong aking mga customer sa sobrang kilig at sa sobrang panunukso sa amin. Si Popoy ay mas lalo tuloy ginanahan na
Tatawag sa akin ng my loves at kung ano-ano pa. Mas lalo tuloy lumalakas ang hangin na daladala niya dahil pakiramdam niya ay botong-boto sa kanya ang buong barangay. Poy, bilisan mo na kasi yung my loves mo, miss na miss ka na. Poy, bilisan mo na. Huwag ka nang magpa-kipot dyan. Bilisan mo nang manligaw dahil ako nang bahala sa lechon. Sabi nung mga kapitbahay namin na mga etsyosera. Nung time na yun, Mama Mia, promise, maniwala man kayo't sa hindi, ay hindi ko talaga gusto itong si Popoy. Kahit 0.0001% lang ay wala talaga. Mama Mia, nung time na yun ay meron din po akong ka-MU o ka-mutual understanding. Meron po akong masasabi natin na para bang ka-flirt-flirt at ka-fling-fling. In short, Mama Mia, meron ding nanligaw sa akin. Siguro, nadala din sila at nainganyo din sila sa bagong rebond at Brazilian treated kong buhok. Taga-ibang lungsod po yung nanliligaw sa akin at kakilala ko rin at nakilala nung nakipiesta ako sa bahay ng dati kong kaklase at nung gabing hinabol nga kami ng aso ni Popoy. Pangalanan na lang natin siya sa pangalang Derek. Nagtatrabaho siya sa isang malaking hardware, Mama Mia. Average lang din naman si Derek at hindi yung mga nakikita nyo sa mga movies o nababasa nyo sa mga pocketbooks. Sakto lang ang kanyang height. Pero ang nakaka-attract talaga sa kanya para sa akin ay yung attitude niya, Mama Mia. Yung character niya. Maginoo pero medyo bastos. Yun ang atake ni Derek. Plus, may motor pa siya, Mama Mia. May motor na talagang maganda at kung ito ay dadaan sa iyong harapan, ay titignan mo talaga. Mamamangha ka talaga. At ito po ang type ko sa mga lalaki. Maginoo pero medyo bastos. Unlike Popoy na mahangin na nga, bastos pa. Kaya ayun, hindi talaga nahulog ang loob ko kay Popoy. Hindi nagkagusto ang puso ko at hindi kinilig ang pagkababae ko sa kanya. Kay Derek lang talaga. On a busy day ay bumisita na si Derek sa store ko. Kasi sabi ko sa kanya, Mama Mia, ay hinahamon ko siya na puntahan ang store ko kung malalaman niya kung nasaan ito nakatayo. Kasi nga lagi kaming magka-text, lagi kaming magka-chat nung mga panahon na yon. At nung nandun si Derek, sakto naman na may mga umiinom dun sa tindahan ko dahil Sabado at sweldo po ng mga nagtatrabaho sa construction. Hapon na rin kasi nung pumunta si Derek. Nagkukunwari pa siya, Mama Mia, na ang sadya niya ay ang vulcanizing shop dahil kailangan niyang magpahangin sa kanyang motor. Ako naman, syempre ay nagustuhan ko talaga itong si Derek kaya nagpapakyut na rin ako sa kanya. Binigyan ko siya ng soft drinks at chiffon cake. Tapos pinapasok ko siya sa loob ng tindahan. Noong mga panahon na yon ay sakto naman, Mama Mia, na dumaan si Popoy na may dala pong itak. Ewan ko kung saan siya galing at kung bakit may bitbit siyang itak nung mga panahon na yon. Agad siyang tinawag nung mga umiinom dun sa tindahan ko. Poy! Oh, bakit may dala kang itak? Hindi kami lalaban, Poy. Huwag kang mag-alala. Alam ko eh. Dumaan lang ako dito pero pakihay naman ako dyan sa my loves ko ha. Sagot ni Popoy. Naku Poy, patay tayo dyan. Yung my loves mo. Akin na nga yung itak mo dahil baka mapasukan pa ng kung anong demonyo yung utak mo kung makita mo kung anong ginagawa ng my loves mo ngayon. Ako naman, Mama Mia, dahil nasanay na nga ako sa mga tao dito sa amin, ay hindi ko na lang yun pinansin. Pero syempre, hindi ko naman maiwasan na mapakinggan ang kanilang mga sinasabi. Si Derek naman nung mga panahon na yun ay nagsasalita sa akin at nakikipag-usap. Pero ang aking mga tenga
ay nakapokus na nakikinig sa labas. Biglang lumapit si Popoy sa tindahan at sinilip nga kaming dalawa ni Derek doon. Ayay! Sino yan, my loves? Sabi ni Popoy na may halo pang isang slight lang naman na pagmumura. Wala kang pakialam. Ano bang sayo? Sagot ko. May tinda ka ba dyang pampatalas nitong aking itak? Kasi patatalasin ko to ulit ang itak ko eh. Pakiramdam ko parang gusto ko atang managa ng tao ngayon. Ah, may boyfriend ka na pala? Biglang sabi ni Derek sa akin. Excuse me, wala akong boyfriend. Lumayas ka nga dito, Poy. Kung wala kang bibilhin, umalis ka dito. Storbo ka eh, sabi ko. Uy pre, alam mo, napakaganda ng motor mo. Sa tingin ko, hindi na yun gaganda kapag ipapatong ko doon tong itak na dala ko. Baliw ka, Popoy, wag mong tinatakot yung bisita ko ha. Umalis ka na nga, sabi ko. Mama Mia, si Derek naman nung mga panahon na yun ay para pong namumutla nung pinakita pa talaga sa kanya ni Popoy yung itak na bitbit niya na halatang halata mo talagang napakatalas. Nagulat na lamang ako, Mama Mia, nung sumunod na lumingon ako kay Derek ay nakalapit na agad ito sa kanyang motor at sumakay doon, pinaandar ito at pinatakbo. Mabilis pa ang pagpapatakbo niya. Iniwanan niya ako bigla ni hindi man lang siya nagpasalamat sa soft drinks at chiffon cake na binigay ko sa kanya, walang bayad yon. Dahan-dahan ka, iho. Baka bigla kang makarating sa langit niyan. Umalis ka na, wag ka nang babalik dito ha. Wag mong babalikan tong my loves ko. Biglang sigaw ni Popoy. Alam mo, pag ako hindi nakapagtimpi sa'yo, Poy, ako talaga ang tataga sa'yo. Pwede bang ikaw nang wag nang bumalik dito sa tindahan ko? Napaka-feeling mo naman, kala mo naman kung sino ka. Mama Mia, pagkatapos noon ay biglang tumawa ng malakas yung mga lalaking nag-iinuman sa labas ng tindahan ko. Sabi pa nila para daw kaming mag-asawa ni Popoy na nag-aaway. Yun bang feeling na talagang nakikringe ka at nasusuka ka na sa mga sinasabi nila? Dahil, sabi nila Mama Mia, baka magkatuluyan daw kaming dalawa ni Popoy. Meron nung mga panahon na yon, hindi ko talaga lubos ma-imagine na si Popoy ang makakatuluyan ko, na si Popoy ang magiging asawa ko. Agad-agad akong humahanap talaga ng kahoy, pagkatapos ay agad akong kumakatok doon. At lagi kong sinasabi na wag naman sana. Kung sa Bisaya pa, buyag, ayaw. Mama Mia, ako na lang ang humingi ng paumanhin kay Derek dahil doon sa ginawa ni Popoy sa kanya. Nag-text ako agad sa kanya, Mama Mia, tumingi ako ng paumanhin dahil sa kabaliwan na inasal ni Popoy. Sinabi ko na lang na itong si Popoy ay may konting tililing sa utak, kaya naman pagpasensyahan niya na. Ako na lang ang nag-explain sa kanya. Naintindihan din naman ni Derek, Mama Mia. Sabi niya, umalis na lang daw siya bigla dahil naaalala daw niyang may kailangan pa pala siyang aasikasuhin na pinapaasikaso sa kanya ng kaniyang mama, kaya mabilis siyang nakaalis. Pero ang totoo, alam ko naman na natakot nung mga panahon na yon si Derek sa inasal ni Popoy. Pero syempre, nahiya rin siguro itong si Derek na aminin sa akin. Text pa rin ang text si Popoy sa akin nung mga panahon na to pero hindi talaga ako nagre-reply. Kahit period pa o kahit man lang blank message, hindi talaga ako nagre-reply sa kanya dahil baka sabihin niyang nagkakagusto na rin ako sa kanya. Baka sabihin pa niyang tumatalab na ang pang-iinis niya sa akin. One Sunday, Mama Mia, nag-aya si Derek sa akin na manood raw kami ng sine. Syempre, dahil medyo type ko naman talaga siya noon, ay pumayag agad ako na manood kaming dalawa. Sinanay ko na lang ang pinagbantay ko ng tindahan dahil makikipag-date pa ang CEO.
Kumain muna kami ni Derek sa bahay nila na ang libre. Pagkatapos ay nanood kami ng sine. Hindi ko alam, Mama Mia, na may iba pa lang pakay itong si Derek sa akin sa loob ng sinihan. Ang pinanood namin ay isang pelikula na hindi naman sikat nung mga panahon na yon. Hindi na lang din ako kumibo nung siya ang pumili ng pelikula. Pagkatapos, Mama Mia, dun talaga kami pumwesto sa lugar na saan ay walang masyadong tao. Nung nakaupo na kami, itong si Derek ay hindi ko naman maintindihan kung bakit bigla-bigla na lang nang hihipo sa akin. Nung una, yung kamay niya ay nakahawak pa sa kamay ko. Well, ayos lang naman sa akin yon na mag-holding hands kami dahil pakiramdam ko nga ay may mutual understanding kami nung mga panahon na ito. Ilang saglit pa ay naramdaman kong umakyat ang kanyang kamay at napunta na ito sa balikat ko. Umakbay na siya sa akin, Mama Mia. Well, nung mga panahon na yon ayos pa. Pero biglang kumilos ang kamay niya at syempre nasagi na niya ang kanan kong cocomelon. Medyo hindi ko nagustuhan ang pakiramdam na yon. Medyo nairita at naasiwa ako, pero syempre hinayaan ko na lamang. Carry ko na lamang, sabi ko sa sarili ko. Baka naman hindi niya sinasadya. Baka naman feeling ko lang nung mga panahon na yon. Pero ilang saglit pa ay naramdaman ko na ang hininga niya na nasa may leeg ko na. Hindi lang basta hininga, Mama Mia. Naramdaman ko na rin ang kaniyang labi pati na rin ang kaniyang dila sa may leeg ko. Like what the freak? Yung kamay naman niya na isa ay naramdaman kong humipo na sa may legs ko. Pagkatapos ay pilit na itong pumapasok sa pants ko. Hindi ko na talaga natiis nung mga panahon na yon. Agad ko siyang sinampal, Mama Mia. Nawala ang pagiging magi noon niya. Pero medyo bastos. Nung mga panahon na yon, naging 100% bastos na talaga siya. Unang-una, hindi niya dapat ginagawa sa akin yon on our first date. Pangalawa, hindi naman kami magjowa para isipin niyang ayos lang sa akin na ganunin niya ako. Si Derek naman ay medyo nabigla nung sinampal ko siya. Akala niya siguro ay tulad ako ng ibang mga babae na ayos lang na makipaglaplapan at makipag-anuhan sa loob ng sine. Na-turn off talaga ako sa kanya ng big time noon, Mama Mia, dahil pakiramdam ko ay wala siyang respeto sa akin. Hindi pa nga ako naka-oo sa kanya o hindi pa nga niya ako formal na nililigawan, ay iba na talaga ang gusto niyang mangyari. Siguro naisip niya yon dahil nga nagre-reply ako sa kanya. Sobrang turn off ko talaga sa kanya nung mga panahon na yon. Mama Mia, umuwi ako sa amin nang wala sa mood. Kasi palpak yung first date namin ni Derek. Hindi naman pala pakilig ang gusto niya, pasarap naman pala ang gustong gawin ni Derek. At dahil doon ay nakalimutan kong bumili ng prutas sa mall. Kaya ayun, dumaan muna ako sa prutasan ni Popoy para bumili ng mangga at saka saging na sinabi sa akin ng nanay ko na dalhin ko raw bilang pasalubong. Araw-araw namang bukas itong prutasan ni Popoy kahit na may duty siya bilang tanod ng barangay dahil meron naman po siyang tagabantay dito. Actually, Mama Mia, talagang in-special request lang ni Kapitan itong si Popoy para sumali sa mga tanod niya dahil gusto niya na meron raw siyang tanod na medyo bata-bata pa. Kampante ako na makakabili ako sa kanya, Mama Mia. Busy ako noon sa pag-amoy ng mangga kung matamis ba nung may biglang dumating na babae. Maganda, sexy. Akala ko bibili ng prutas pero may iba palang pakay. Nasaan si Popoy, iho? Tanong niya dun sa nagbabantay. Hindi ko napigilan na tumaas ang isa kong kilay. Himala, may isang magandang chicks na naghahanap kay Popoy. Hindi ko na lang yun pinansin
At narinig kong sumagot din naman yung tagabantay niya. May darating na mga prutas ngayon te, kinukuha pa niya. Okay, sabihin mo na lang sa kanya na dumaan ako ha, sagot naman nung babae. Pagkatapos noon ay biglang umalis yung babae. Mama Mia, wala naman sana dapat na akong pakialam kung sino yung babaeng yon. Kaya lang medyo na-curious ang ate ninyo. Sino yon? Tanong ko dun sa tagabantay. Hindi ko rin yun kilala pero parang girlfriend ata yun ni Kuya Popoy te. Ano? May girlfriend pala si Popoy? Hindi ako sigurado te, pero lagi silang umaalis nung babaeng yon. Mama Mia, lihim akong napamura noon sa isip ko. Baliw talaga tong si Popoy. May pa my loves pang nalalaman sa akin may girlfriend pala. Ang sarap namang ipakain sa kanya itong buo niyang mangga nang hindi binabalatan. Pwede bang patawad itong mangga mo? Dahil kapag hindi mo ako pinatawad dito, baka masampal ko tong manggang to sa amo mo. Sabi ko dun sa tagabantay na nagulat siya dahil bigla akong nagtaray. Lalo tuloy akong nawala sa mood nung araw na yun, Mama Mia. Parang naisip ko pare-pareho lang yata ang mga lalaki. Ang sarap pag-umpugin ni na Popoy at Derek. Pareho lang pala sila. Sa sobrang inis ko, Mama Mia, every time na may bibili sa tindahan tapos may utang pa, ay sinisingil ko ng wala sa oras. Agad-agad silang nakakapagbayad dahil nakikita nilang wala ako sa mood. Yung iba naman ay halos hindi makapagsalita ng maayos sa kakasabi sa akin na sa susunod na lang o sa sahod na lang. Alam kong kitang-kita na sa itsura ko ang pagiging irritable ko at wala ako sa mood nung mga panahon na yon. Hindi na ako nakipag-contact pa kay Derek. Kasi nga, Mama Mia, naisip ko makakasira lang talaga si Derek ng aking kinabukasan. Nag-focus na lang ako sa aking negosyong maliit pero napapasayan naman ako nito. At dahil nga dun tumatambay sa tindahan ko yung mga walking newspapers naming mga kapitbahay, ay hindi rin naman ako masyadong naiinip. Ang totoo niyan, Mama Mia, aaminin ko po sa inyo, may dala rin palang therapy itong chismis. Kasi dahil nga pag-uusapan niyo ang buhay ng iba, ay mawawala sa sarili mong buhay ang focus ng utak mo. Hanggang sa may issue akong nakuha mula sa mga nag-iinuman at nagkukumpulan ng mga chismosa sa tindahan ko. Kung ano-ano na lang na issue, Mama Mia. At ang pinakamalaking issue ay aswang raw, si Manang Diday. Dito ito nagsimula sa tindahan ko. Ang issue ng pagiging aswang raw ni Manang Diday. Nagsimula iyon, Mama Mia, sa isang kwento na nakita raw si Manang Diday na lumabas na gabing-gabi na. Pagkatapos may buntis raw sa aming kapitbahay, Mama Mia, na parang narinig niya si Manang Diday na eto pala ang aswang. At alam mo naman, Mama Mia, na may pakpakang balita at may tenga ang lupa, hindi ba? Ang simpleng usapan lang tungkol sa posibilidad ng pagiging aswang ni Manang Diday ay talagang kumalat na sa buong barangay. Galit na galit si Manang Diday at ang sabi niya ay ipapakulong niya raw lahat ng nagsabi na aswang siya. Nakakahiya raw at pinapahiya raw namin siya at hindi lamang siya kundi pati ang buo niyang pamilya. May mga suspect na pero kahit ano pa ang gawin para mapaamin, pagbabalik-baliktarin mo man ay hindi talaga umaamin na siya ang nag-umpisa nung chismis na yon. Lagi niyang sinasabi na narinig din daw niya sa iba. Kaya ayun, Mama Mia, lahat ng tambay dun sa tindahan ko ay pinatawag sa barangay. Siyempre, kasali ako doon na may-ari ng tindahan. Noong dumating kami doon ay nandun si Popoy kasi siya ang nag-a-assist kay Cap dahil galit na galit talaga si Manang Diday na para bang gustong-gusto na niyang mangagat nung mga panahon na yon. Kasali ka rin pala, my loves?
sabi ni Popoy sa akin. Pero nawala ang focus ko dun sa hearing na yon, Mama Mia, dahil biglang bumalik sa utak ko ang katotohanan na may girlfriend pala itong si Popoy. Kaya nagalit ako sa kanya. Lalo akong nainis nung narinig ko na namang tinawag niya akong my loves. Pwede ba leche ka? Layuan mo nga ako. Baka ako maging aswang ngayon at ikaw ang una kong magiging biktima. Ano bang kasalanan ko sa iyo, my loves? Sabi ni Popoy. Wala kang pakialam. My loves, may monthly period ka ba ngayon? Mama Mia, inis na inis talaga ako at sa sobrang inis ko ay hindi ko napigilan ang sarili kong sabunutan ng buhok ni Popoy. Yung hinila ko talaga ng pagkalakas-lakas na malapit na itong matanggal sa kanyang anit, Mama Mia. Kaya ayon, kami tuloy ang pinagalitan ni Cap. Natahimik naman ako at habang sinisettle ni Cap ang chismis tungkol sa pagiging aswang, ay wala talagang umaamin, Mama Mia, na siya ang nag-umpisa sa chismis na yon tungkol kay Manang Diday. Nandyan lang din naman ako at nakaupo, Mama Mia, at sa tabi ko ay si Popoy. Papansin pa rin siya ng papansin sa akin pero binaliwala ko siya. Mama Mia, inaakbayan niya ang aking upuan. At dahil doon ay nagtagpo ang mga kilay ko. Pero kung titignan ko siya ng masama ay nginingitian lamang naman niya ako. Pagkatapos noon ay yung kanyang mga kilay ay parang nangingindat lang sa akin. Nagpasalamat ako bigla nung may tumawag sa akin. Nung tinignan ko ay si Derek pala yun. Ayoko sanang sagutin dahil naiinis pa rin ako sa kanya, pero sinagot ko na lang para makalabas ako dun sa opisina ni Cap at para makaalis naman ako sa tabi ni Popoy. Hello? Sagot ko. Kumusta? Mabuti. Pwede bang magkita tayo? Lalo tuloy akong nainis at na high blood, Mama Mia. Makikipagkita pa talaga si Derek pagkatapos ng ginawa niya sa akin? Baka iba na naman ang plano niyang gawin. Agad kong pinatay ang cellphone ko. Wag na wag niya akong lolokohin. Lokohin niya lelang niya, hindi ako. Pagbalik ko, Mama Mia, ay nasabi ni Popoy na akala niya ay tatabi ulit ako sa kanya. Pero never. Ang ginawa ko ay dun ako umupo malapit kay Manang Diday, na medyo kumakalma na naman siya nung mga panahon na yon dahil pinayuhan siya ni Cap. Bakit daw magagalit kung hindi naman totoo? Yun ang sabi ni Cap. Huwag daw hayaan na masira ang buhay mo at ang mood mo dahil lang sa mga taong nang iinis sa'yo at nang chichismis. Mula nga noon, Mama Mia, ay medyo napahiya nga ako dahil nasali akong pinatawag dun sa barangay kaya iniwasan ko ng sumali kapag may mga pinag-uusapan yung mga chismosang nakatambay sa tindahan ko. Kapag may mga intriguing na issue ay hindi na ako sumasali. Nasa malayuan lamang ako pero nakikinig pa rin naman ako, Mama Mia. Ayoko nang masali kung sakali mang may mga kasuhan na naman na magaganap. Bahala pa't mapalakul pa ang mga bibig nila sa kanilang pangchichismis. Ako nung mga panahon na yon, sumasagap na lamang pero hindi na nakikisali sa chismisan. Isang hapon, nandun ako sa tindahan ko, mga 6 p.m. na yon. Nagulat na lamang ako, Mama Mia, nung may biglang pumutok ng 2 beses sa hindi masyadong malayo sa aking tindahan. Pakiramdam ko nung mga panahon na yon ay baril yon. Pagkatapos may mga taong nagsisitakbuhan. Natakot ako, Mama Mia, dahil baka may ni-raid ang mga pulis kaya dali-dali akong nagsara ng tindahan ko. Natakot din ako na baka kapag may ni-raid ay may mga barilan na magaganap. Ang alam ko kasi at ang chismis ng mga kapitbahay namin ay marami raw mga adik sa aming barangay. Nagtanong si nanay sa kapitbahay namin kung ano yon. Dun sa bahay ni na Popoy nang, may kalaban ata si Popoy, sabi nung isa.
Ha? Binaril si Popoy, ate? Hindi ko napigilang bulalas. Ewan ko, hindi ko alam kung nadali ba si Popoy kasi tumakbo na kami nung may bumunot na ng baril. Diyos ko, si Popoy ba siya? Anong nangyari sa kanya? Sabi naman ni nanay. Ako naman, nung mga panahon na yon ay sobra akong kinabahan kung napano na si Popoy, Mama Mia. Kahit hindi ko siya gusto, ayoko naman na mamatay siya. Kahit na napakahangin niya at naiinis talaga ako kapag nakikita at nakakausap ko siya, ay ayoko naman na mapahamak siya. Mama Mia, may isa na namang kapitbahay namin na dumaan na kagagaling lang kina Popoy kaya tinanong namin. Ate, si Popoy ba? Kumusta? Naku, tinamaan nata ang braso ni Popoy eh. Ano? Tinamaan? Buhay pa ba si Popoy? Buhay pa naman. May mga pulis na doon pero si Popoy duguan eh. Mas lalo akong kinabahan dahil sa sinabi niyang duguan na si Popoy. Mama Mia, hindi ko napigilan ng sarili ko at napatakbo ako papunta kina Popoy dahil gusto kong makibalita kung napano na talaga siya at kung safe ba siya. Pagdating ko doon, ay nakasunod pala ang nanay ko. May mga pulis na tapos yung prutas niya ay nagkalat na sa may kalsada. Pagkakita ko kay Popoy ay nagulat ako at medyo napasinghap ako at hindi makahinga dahil may dugo na sa kanyang braso. Mama Mia, nainis ako kung bakit hindi pa siya isinugod sa ospital dahil nagpapa-interview pa ang mokong na to sa mga tao. Paglapit ko sa kanya ay nginitian lamang niya ako. Okay lang ako, sabi niya. Hindi ako nagtatanong, sagot ko naman. Alam ko naman na magtatanong ka rin eh, kaya ka nga nandito, di ba? Bakit ka nga pala nabaril? Sabi ko. Nakipag-away ako eh kung sinong mas gwapo sa aming dalawa. Eto talagang si Popoy, kahit na nabaril na't lahat, malaking problema na ang kinakaharap ay hindi mo pa rin talaga makausap ng matino. Kaya ayon, hinila ko na naman ang kanyang buhok na straight. Aray, mas masakit pa ata yan kaysa sa pagkabaril sa akin eh. Sabihin mo nga, bakit ka ba binaril? Lasing na lasing yun. Pinagsabihan ko lang na umuwi na sa kanila pero ang dami-daming sinasabi. Kaya ayun, naisip ko na hulihin na lang siya para dun patulugin sa barangay hall. Pero, nung hinuli ko na siya, galit na galit siya dahil sabi niya sinumbong ko raw siya dahil sa illegal niyang paswertres. Yung baliw, ako pa ang nagsumbong? Kung ako ang nagsumbong matagal na sana siyang nahuli. Tapos bakit ako magsusumbong? Tumataya ako. Ibig sabihin damay ako. Kaya ayun, akala ko tapos na kami mag-usap. Pumunta ako dito sa may prutasan. Pero yung lalaking yun, hindi pa pala tapos. Binalikan ako. Sa galit ko, dahil nga hinampas niya ako, isinipa ako siya. Nasipa ako tong mga prutas ko, kaya ayun, galit na galit siya. May dala pala siyang baril. Ayun, buti na lang talaga at may naka-idol sa akin ng mga anghel. Hindi ako tinamaan sa maselang bahagi. Bruised ako eh. Kaya agad din naman akong nakailag. Eto, dito lang sa may braso ko ang napuntirya niya. Mama Mia, maniniwala na sana ako sa mga sinasabi niya. Kaya lang naalala ko na naman na itong si Popoy ay may pagkahambog, may pagkamahangin. Baka sa mga sinasabi niyang yun, walang masyadong tama at walang masyadong totoo. Baka ang pagiging hambog niya ang dahilan kung bakit nairita yung tao kaya siya binaril. Pero naniwala na lang ako para mas madilis na. Kasi hindi naman talaga madali yung sitwasyon niya na nabaril siya. Tapos, alam ko na medyo lugi pa siya sa mga prutas na na-damage na nagkalat sa may kalsada.
Dahil pareho naman kaming negosyante ay nakaka-relate din naman ako sa kanya, kaya medyo naawa din naman ako kay Popoy nung mga panahon na yon. Tutulong sana ako sa pagpulot ng mga prutas na hindi masyadong damage. Yung iba ay binigay na lang niya, Mama Mia. Yung mga masyadong damage at hindi na pwedeng kainin, ang sabi niya ay ipakain na lang namin sa aming mga alaga. Hindi na nagpa-ospital si Popoy dahil malaking gastos lang daw yon. Sabi niya, daplis lang naman daw yun eh. Ang inunan niya yung mga prutas niya dahil napakarami po talagang nasayang. Yung iba ay napunta po sa may mga putik na parte ng kalsada. Yung iba naman, syempre, naapakan ng mga tao o di kaya'y nadaanan ng ibang mga sasakyan. Kaya naawa naman din talaga ako sa kanya. Para namang may kumurot sandali sa dibdib ko nung nakita ko si Popoy na pinupulot yung mga prutas niya na ang dami-dami pang mga putik. Tapos, may dugo pa sa kanyang braso dahil nga sa daplis niyang tama. Pagkatapos namin noon ay nagligpit na kami. Kaming tatlo na lang ang naiwan doon sa lugar niya. Si Popoy, ako at yung tagabantay niya. Ginabi na kami sa pagliligpit at paglilinis ng kanyang tindahan na para bang pinagnakawan ng mga kawatan, Mama Mia. Kasi yung mga stand niya sa prutas ay talagang nagkalat pa. Nagutom ako kaya kumain na lang ako ng mangga na medyo damaged na. Bili tayo ng barbecue para may makain tayo. Pakainin natin tong si Madam dahil gutom na ito, sabi ni Popoy dun sa kaniyang tagabantay. Salihan mo na lang ng soft drinks. Hindi na ako nagpapakyut nung mga panahon na yun dahil gutom na talaga ako, Mama Mia, at hapunan na yon. Pag alis ng tagabantay niya ay kaming dalawa na lang ang naiwan. Medyo nakaramdam ako ng awkwardness nung mga panahon na yon. Sakit-sakit naman ang braso ko, sabi ni Popoy. Sabi mo, maliit lang yan, malayo sa bituka. Maliit nga, pero mahapdi naman. O, tignan mo nga ito, Madam. Tinignan ko yung sugat niya at flashlight ko pa gamit ang cellphone ko. Mama Mia, nakita kong parang may lumabas na laman doon pero hindi naman pumasok ang bala. Sana pinacheck mo to dun sa ospital para naman mabigyan ka ng maayos na gamot. Alam mo, napakakuripot mo naman sa gastos, kalusugan mo naman at kaligtasan mo naman ito. Tingin ako ng tingin sa kanyang sugat nung bigla siyang nagsalita. Kailan ka ba magiging akin, my loves? Mama Mia, sa sobrang inis ko ay pinulot ko yung napunit na tela kanina na may dugo pa at nilagay ko yun sa bibig niya. Ay, yucks! Ano bang problema mo, Madam? Alam mo, dapat sa'yo ganyan, pinapakain yung bibig mong sinungaling. Ano? Nagsinungaling ba ako sa'yo? Totoo naman talagang mahal kita eh. Yang bibig mo, alam mo, puro bola lang talaga yan. Bakit mo sinasabi na mahal mo ko? Ano yung sinasabi ng katiwala mo dito sa prutasan mo, yung babaeng lagi mong kasama? What? Sino? Pawat-wat ka pa dyan? Pagdating ng tagabantay ay agad sinabon nito ni Popoy dahil kung ano-ano lang daw ang sinasabi na walang katotohanan. Ang sabi ni Popoy ay pinsan daw niya yon na nagpapatulong sa kanya dahil pupunta raw itong abroad. Marami raw kasing connection si Popoy. Ang totoo niyan, Mama Mia, konti na lang ay pwede na siyang magtayo ng sarili niyang gang. Wrong move talaga ang nagawa ko nung mga panahon na yon dahil baka akalain ni Popoy na nagselos ako dun sa babaeng yon. Kaya mas lalo tuloy lumaki ang tiwala niya na may gusto din ako sa kanya. Kahit pa siguro barilin ako, Mama Mia, nung mga panahon na yon ay wala pa rin talaga akong gusto dito kay Popoy. At dahil nga lumaki itong ulo ni Popoy,
sa pag-iisip niya na may gusto ako sa kanya, ay mas lalong napapadalas ang pagtambay niya sa tindahan ko. Kahit na may prutasan siya na dapat siyang inaasikaso niya. Kulang na lang ay ilipat niya ang kanyang prutasan dun sa tindahan ko. Pero dahil nga pa hard to get ako Mama Mia at in denial ako, ang pagmamahal ni Popoy ay lumiko sa iba. May bago pong lipat sa aming lugar. Sa harap pa talaga ng tindahan ni Popoy. At syempre dahil bago Mama Mia, hindi rin ito nakaiwas sa mga walking newspapers naming mga kapitbahay. Yun ang bagong hot topic sa tindahan ko. Alam mo, nurse pala yung anak ng bagong lipat dito sa atin. Kaya pala napakaputi at parang napakalinis tignan. Dalaga pa ba yan? Dalaga pa raw eh. Sabi medyo choosy daw, kaya hindi pa nakakapag-asawa. Alam mo na, dapat lang choosy siya kasi nurse eh. Napakarami namang binata dito sa atin. Lalo pa yung sa harap ng bahay nila, si Popoy. Naku, napakaswerte ni Popoy kung yun talaga ang magiging asawa niya. Mama Mia, habang nakikinig ako sa tsismisan ng mga tao sa tindahan, ay nakiramdam ako na parang affected ako nung mga panahon na yon. Nasaan na yung love team naming dalawa ni Popoy? Nawala na lang ba dahil may bago na? Nawala na lang na parang aso? Napakabalimbing naman talaga ng mga taong to. Akala ko ay loyal si Popoy sa akin sa kanyang panliligaw. Nagulat na lamang ako Mama Mia nung ilang araw ang lumipas ay hindi ko na nakikitang tumatambay sa tindahan ko si Popoy. Nabalitaan ko na lang na magjowa na itong si Popoy at yung nurse na bagong lipat sa harap nila na tawagin na lang natin sa pangalang Ellen. Kinagabihan matapos kong malaman ang pagiging magjowa nila ay hindi ko napigilan ang sarili ko at umiyak ako ng umiyak. Sobrang sakit ng naramdaman ko at sising-sisi ako. Hindi talaga masukat ang pagsisisi ko nung mga panahon na yon. Nasaktan ako Mama Mia dahil sa pag-aakala ko ay loyal talaga si Popoy sa akin. Pero may bigla lang dumating na bagong pagmumukha. Yung leeg niya lumingon naman dun sa iba. Paulit-ulit kong minumura si Popoy sa utak ko. Walang hiyang taong to. Mas lalo pang grumabe Mama Mia ang kinis ko at ang pagsiselos ko dahil nga sila lagi ang topic sa tindahan ko. Alam mo, tingnan mo niyan si Popoy ang laki-laki lagi ng ngiti. Palibhasa, nagka-jowa ng nurse Oo nga, lagi pang hinahatid ni Popoy sa ospital yung babae. Nako, siguradong hindi na pakakawalan yan ni Popoy. Diba nanligaw sa'yo si Popoy ba siya? Biglang tanong nung isa. Ano? Hindi. Alam mo naman si Popoy, kabaliwan niya lang yun. Imagine my hurt that time, Mama Mia. Imagine ninyo ang itsura ng puso ko. Parang sinasakal. Mama Mia, ang sinasabi ng bibig ko ay napakalayo lang ng totoong feelings ko. Halos maiiyak na ako noon pero dinadaan ko na lang sa tawa para mapigilan ko ang pagtulo ng luha sa aking mga mata. Baliw talaga tong si Popoy, walang hiya. Ang sarap kantahan. Ikaw pala'y salawahan. Bakit ako ay pinaasa? Inibig pa kita ng lubusan at ako ay iyong iniwan. Sabi nga nila, tulak ng bibig, kabig ng dibdib. Parang yun yata ang nangyari sa aming dalawa ni Popoy. Pero Mama Mia, tinanggap ko na lang ang katotohanan na may girlfriend na nga itong si Popoy. Tinanggap ko na lang ang katotohanan na hindi nga siguro talaga tunay ang pagmamahal niya sa akin. Hindi na ako nagpapakita pa sa kanya. Kapag namamalengke ako at syempre kapag namimili ako ng para sa tindahan ko, ay hindi talaga ako dumadaan dun sa kanyang prutasan. At hindi na rin ako bumibili ng prutas dun sa prutasan niya, Mama Mia. Kasi kahit hindi ko pa natikman ang mga bago niyang tinda, alam kong mapait na yon.
Pero dahil nga maliit lang naman ang mundo, ay nagkita pa rin kaming dalawa ni Popoy kahit anong iwas ko. Hindi talaga ako nagpahalata sa kanya na nasaktan ako sa kanyang ginawa. Pinanindigan ko na lang, Mama Mia, na isipin niyang hindi ko talaga siya gusto. At nagkita nga kami ni Popoy nung may paglilinis na naganap ang mga officials ng barangay sa mga daan dahil nalalapit na ang piyesta. Siyempre, kasama doon ang mga tanod. Pagkatapos, dun sila nagmeryenda sa tindahan ko. Si Popoy ang kumuha ng mga soft drinks. "Kumusta, Poy?" Bati ko sa kanya. "Okay naman, madam. Ikaw, kumusta ka?" "Ako? Okay pa sa alright." Normal lang yung convo namin na yon. Pero ang kamay ko noon, Mama Mia, ay gustong gusto ko na talagang hilahin ang buhok ni Popoy nang makalbo na siya. Wala na talaga ang tawag niya sa aking my loves. Grabe, dahil sobrang busy na niya sa cellphone niya at kaka-text, siguro ibang my loves na ang sinasabihan niya. Ibang my loves yung ka-text niya. Ang sarap batuhin ng soft drinks. Relate na relate ako noon sa linya ni Bea Alonso na sana ako na lang. Sana ako na lang ulit. Isang buwan talaga ako noon na nagtiis, Mama Mia, sa nararamdaman kong sakit tungkol sa pagkakaroon ni Popoy ng bagong girlfriend. Selos, insecure, galit, as in, ang sarap ng pumatay ng tao, masakit sa puso. Lahat na yata ng sakit sa puso ay meron na ako noon, Mama Mia. Sa loob ng isang buwan ay hindi din naman ako nagpautang sa mga kapitbahay namin. Nadamay pa ang mga kapitbahay at mga mahihilig mangutang sa tindahan ko sa galit at inis ko kay Popoy. At para makamove on ako kay Popoy ay naghanap din naman ako ng parang pang Gerald Anderson ng datingan. Pero Mama Mia, siguro wala pa siya sa mundo dahil hindi ko pa siya nakita. Until nabalitaan ko na lang na naghiwalay na si Popoy at si Ellen. Pang 1 month lang ata ang nurse kay Popoy. Tsaka ko nasabi na grabe. Hot issue na naman sa barangay namin ang paghihiwalay ni na Popoy at Ellen. Alam mo naman, Mama Mia, sa barangay, naku, talo pa ang mga showbiz news. Siyempre, hindi talaga ako magpapahuli at hindi ako mahuhuli kasi sa tindahan ko sila nagchichismisan at doon ang meeting place nila. For some reason, ay natuwa po ako sa balitang hiwalay na sila. Siguro dahil sa wind speed ni Popoy, ay itong si Ellen ay napadpad sa iba. At dahil nga naghiwalay sila, Mama Mia, hindi na masyadong mapait ang tingin ko sa mga prutas na binibenta ni Popoy. Kaya ayon, bumibili na ulit ako sa prutasan niya. Pag tingin ko doon ay si Popoy ang nagbabantay, Mama Mia. Alam kong si Popoy yun kasi naka-cap siya na pabaliktad at naka-jersey. Ewan ko, noong mga unang nagpapapansin sa akin si Popoy ay hindi ko siya gusto. Pero kahit naka-jersey lang siya at naka-cap nung mga panahon na yun, pakiramdam ko at sa paningin ko ay gwapong-gwapo siya. Nanalamin pa ako sa itsura ko, Mama Mia. Baka may morning glory ako sa mga mata ko bago ko nilapitan si Popoy. Paglapit ko, syempre, pinaflip din ako ng hair ko. Pinakita ko ang aking gandang nakakamatay. Magkano ang per kilo? Gwapo? Sabi ko. Ayay, long time no see. Libre na lang, madam, sabi niya. Sure ka ba? Sure na sure, pero may promo ako ngayon, madam. Hindi mo ba i-avail? Promo? Anong promo yan? Ngayon ko pa nalaman na may pa-promo din pala yung mga prutasan. Buy one, take me. Napatawa ako noon, Mama Mia. Doon ko naisip, natatawa na ako sa mga sinasabi niya. Kaya sigurado ako na may pagtingin na rin ako kay Popoy. Pero ano nga ba ang nagustuhan ko kay Popoy? Ay ewan, hindi ko rin alam at hindi ko maipaliwanag. Sa totoo niyan, Mama Mia, ay halos gusto ko noon na
humawak sa kung anumang pwede kong hawakan dahil eto na naman si Popoy. Nandito na naman ang wind speed niya na hindi mo malaman kung saan nanggagaling. Pero syempre Mama Mia, dahil sa kanyang sobrang kahanginan, yun ata ang dahilan kung bakit pumunta sa iba itong si Ellen at ako naman ay napadpad palapit sa kanya. In short, Mama Mia, para pong ipu-ipu si Popoy na nahuli ako sa hangin niya. Pagkatapos ng breakup ni na Ellen at Popoy, ang dinig ko ay dahil lang daw yon hindi nagustuhan ng mga magulang ni Ellen si Popoy, Mama Mia. Ang gusto raw nila ay professional ang maging asawa ni Ellen. At dahil nga siguro itong pag-uugali ni Popoy, kapag hindi mo pa siya kilalang kilala, ay talagang maiinis ka naman talaga. Pang teleserye ang peg ng love story nila. Parang minamaliit ng mga magulang ni Ellen ang prutasan ni Popoy. Ang hindi nila alam ay 5,000 pesos ang kita doon per day. Mga baliw. Kala nila yung mga professional ang lalaki na ng mga sweldo, hindi naman lahat. Na broken into pieces ang puso ni Popoy. Bakit kasi salawahan siya? Ayan tuloy na karma siya, 'di ba? Kala ko kasi noon ako lang eh. Dahil naka-promo at buy one take me yung prutasan niya, Mama Mia, ay natawa na lang talaga ako sa sinabi niya. Ang hindi niya alam noong mga panahon na yon ay inaantay ko na lamang na balikan niya ako. Mama Mia, alam kong broken-hearted si Popoy. Sa hindi ko malamang dahilan ay bigla ko siyang inayang mag-inom kaming dalawa. One-on-one kami at libre ko lahat. Kasi Mama Mia, naniniwala ako noon na yung mga taong lasing at nakainom, sila yung mga taong nakakapagsabi ng katotohanan. Si nanay muna ang pinagbantay ko ng tindahan ko dahil nga one-on-one tagay kaming dalawa ni Popoy. Siya yung broken-hearted dahil kay Ellen, ako naman broken-hearted dahil sa kanya. Bumili kami ng long neck. Yun ang iinumin niya at sa akin ay beer. Beer ang ininom ko dahil ang gusto ko, Mama Mia, ay hindi ako masyadong maapektuhan ng alak. Sunod-sunod ang naging tagay ni Popoy dahil nga siguro sa broken-hearted siya. Biglang naningkit ang kanyang mga mata dahil napapansin ko na parang nalalasing na siya. Ako naman nung mga panahon na yon ay medyo nahihilo-hilo na rin pero tama pa rin naman ang utak ko. Madam, ang sakit-sakit pala talaga kapag nagmahal ka ng totoo, ano? Sabi niya. Masakit talaga. Ako, madam, hindi ako natapos ng high school eh. Pero, etong utak ko, alam ko naman na kaya kong makipagsabayan dyan kahit sa mga nakapagmasteral. Wala naman akong kailangang tapusin na kurso, madam. Importante sa akin. Alam ko sa utak ko kung saan yung paa, saan yung kamay, saan yung bibig. At alam na alam ko kung anong plano ko. Plano ba, madam? Plano sa buhay? Wala nga akong diploma, pero napakarami kong plano, madam. Madam, ang plano ko, sinasabayan ko naman ng diskarte. Hindi lang naman hanggang plano. Alam ko naman eh. Hindi ako mayaman, wala akong pinag-aralan, pero alam ko kung paano dumiskarte sa buhay. Eto talagang si Popoy ay sinalihan pa niya ng katatawanan ng kanyang pagiging broken-hearted noon, Mama Mia. Kung ano-ano na lang ang sinasabi niya. Ako dahil napansin kong lasing na siya, hindi na rin ako uminom. Hinayaan ko na lamang siya. Baka kasi may sikreto siyang masabi sa akin. Bakit kayo naghiwalay ng Ellen mo? Tanong ko. Baliw pa sa lahat ng baliw. Kasi, parang minaliit nila yung prutasan ko. Akala nila hindi ko kayang buhayin si Ellen. Akala niya hindi ko siya kayang buhayin eh. Kahit bigyan ko pa siya ng pamasahe papuntang Iceland, back and forth. Kayang-kaya ko yun.
Si Ellen, nakala ko, dedepensahan niya ako eh. Pinakain ko pa naman siya ng ilang kilong mangga ko. Pero hindi naman pala. Hindi niya ako kayang ipaglaban sa mga magulang niya. Bahala sila sa buhay nila. Mamamatay din naman tayo lahat. Walang matitira dito sa mundo, madam, di ba? Ang dami nang nainom ni Popoy, kaya naman Mama Mia, ininom pa rin niya yung beer na dapat ay ako ang umiinom. Napakalakas na rin ang boses niya. Pakiramdam ko ay abot na ito hanggang sa kabilang baryo. Lasing na siya. Hanggang sa nagtanong ako sa kanya, bakit hindi mo tinutuo at hindi mo tinuloy ang panliligaw mo sa akin? Ikaw, madam? Ako na lang ang sumuko sa iyo, madam. Kasi pakiramdam ko, sa tingin ko, parang nandidiri ka sa tuwing tinitignan mo ko eh. Para ata akong tae sa paningin mo, madam. Mama Mia, sa kanyang sinabi ay nabugahan ko talaga siya ng beer na aking iniinom sa sobrang tawa ko. Madam, parang umuulan. Tawang-tawa ako dahil sabi pa niya umuulan, beer ko naman yung napunta sa kanyang muka. Alam mo, madam, kung papipiliin ako kung ikaw ba o si Ellen, ikaw ang pipiliin ko. Tanong mo sa akin kung bakit. At bakit naman, tanong ko. Pareho tayo eh. Pareho tayong may tililing sa utak. Baliw ka, Poy. Ikaw lang kaya, wala kaya akong tililing. Mag-aalas 10 na ng gabi nung natapos kami ni Popoy dahil ang dami niyang pag-storytelling sa akin, Mama Mia. Storytelling pa siya tungkol sa kanyang mga pinagdaanan. Kahit na halos hindi na niya kayang maibuka ang kanyang mga mata. At dahil lasing na, ay nasa lupa na halos natutulog si Popoy. Noong mga panahon na yon ay para kaming nilindol. Hinayaan ko na lamang siya. Hinayaan ko siyang umuwi ng pasuray-suray. Madam, saan nga yung danan papunta sa amin? Baka papuntang langit na tong tinatahak ko eh. Kaya ayun, sinamahan ko na lang siya sa paglalakad. Dahil baka may dumaang motor ay pasasakayin ko siya. Si Popoy nung mga panahon na yon ay hindi na talaga makatayo ng maayos, Mama Mia. Sakto naman na may dumaang motor, kaya pinasakay ko na lang siya. Nahirapan pa kami nung driver na pasakayin siya, Mama Mia, dahil parang hindi na siya marunong humakbang. Dapat nilalagyan mo ng elevator tong motor mo. Kasi napakahirap akyatin. Alam mo, pwede bang ihulog mo to dyan sa may gate nila, kuya? Tapos hayaan mo na lang. Hayaan mong gumapang hanggang sa loob ng bahay nila. Bakit ito naglalasing? Tanong nung driver. Hiniwala yan eh. Ako, sabi ni Popoy. Oo, alam namin, Poy. Kaya umayos ka na dyan dahil lalarga na tayo. Mama Mia, itong si Popoy talagang dahilan kung bakit nahirapang mag-drive yung driver dahil galaw siya ng galaw. Simula nga noon ay lagi nang tumatambay ulit si Popoy sa tindahan ko. Mas balimbing pa ata itong si Popoy dahil nung wala na yung nurse niya, dito na naman siya ulit sa akin. Pero Mama Mia, nagustuhan ko naman ang muling pagtambay ni Popoy sa tindahan dahil gusto ko na nga si Popoy. Nagagwapuhan na ako habang nakatingin ako sa kanya noon. Lagi na siyang hinahanap ng mga mata ko. Naging close din kaming dalawa ni Popoy, Mama Mia, at kapag bumibili ako ng para paninda ko, ay siya talaga ang sasalubong sa akin. Kung minsan nga ay siya rin ang sumasama sa akin dahil may multicab naman siya na pwede kong arkilahin. Big time na itong si Popoy at hindi na basta-basta. Kaya naman nakakainis na minamaliit lang siya ng pamilya ni Ellen. One time, in-invite niya ako dahil maglalaro raw siya ng basketball sa ibang barangay. Go agad ako, Mama Mia, kasi ito na ang one more chance naming dalawa ni Popoy.
ni Popoy pagkatapos kasama yung si Dudong na tagabantay niya ng kanyang prutasan. Dahil nga kuripot itong si Popoy ay naglakad lang kaming tatlo at hindi niya dinala ang multicab niya. Malapit lang din naman yung court sa kabilang barangay. Mama Mia, habang naglalaro si Popoy, habang nakatingin ako sa kanya na nasa kanyang basketball uniform, ay parang gwapong-gwapo ako sa kanya. Bagay na bagay sa kanya ang uniform niya sa pagbabasketball kontra sa uniform niya sa pagiging tanod. Pagdating namin ay feeling MVP na agad si Popoy sa dami ng kakilala niya. Para atang tatakbo ng mayor itong si Popoy. Kung gagawin niya yon, sigurado ata ang pagkapanalo niya. Dahil nga itong si Dudong ay pumunta sa kanyang mga kabarkada, ako na lang ang naiwan sa upuan na puro lalaki. Panaka-naka lang ang mga babaeng nakikita kong nanonood ng basketball. Kaya ayon, tinabihan ako ng isang lalaking hindi ko naman kilala. Pwedeng tumabi? Oo, pwede naman. Tagasan ka pala, miss? Kasama kami ni Popoy. Ah, kapitbahay kayo? Hindi, pero iisang barangay namin. Boyfriend mo ba si Popoy? Hindi, close lang kami. Dahil friendly ako ay sinasagot ko rin naman ang tanong nung lalaking tumabi sa akin, Mama Mia. Kahit na napakarami niyang tanong. Kahit nung nagsimula na ang laro ay tanong pa rin siya ng tanong sa akin. Bumalik ang atensyon ko sa laro dahil ang dami ng sumisigaw. Napakagaling at napakalakas ng team namin. Dahil pareho silang mga matatanggad. Pagkatapos ang bibilis pang tumakbo. Pero syempre hindi nagpatalo ang kabilang team. Magaling din mag-shoot ang mga players nila. Mama Mia, kapag si Popoy na nagdadala ng bola, ay lagi talagang nasushoot iyon. Pero kapag yung iba niyang mga kasamahan ang nagdadala, ay lagi namang sablay. Nung time out na sa second quarter ay lumapit si Popoy sa akin at pawis na pawis ito. Tumabi siya sa akin sa kabila. Hoy, musta? Oy, ikaw pala yan, bro. Bakit tinambakan kayo? Tanong ko naman. Yung ring parang hindi talaga umaayon sa amin eh. Sabihin mo, hindi talaga kayo marunong mag-shoot. Mama Mia, biglang lumapit si Popoy sa akin at bigla siyang may ibinulong. Huwag kang lumapit dyan kasi iba yan eh. Anong iba? Basta, lumipat ka dun kina Dudong. Natakot ako sa sinabi ni Popoy, Mama Mia, dahil pakiramdam ko ay parang hindi ko nagugustuhan na rin yung kausap ko. Parang hi, parang nakasinghot ata, hindi ko alam. Dinala ako ni Popoy doon kina Dudong dahil pareho naman sila na puro teens doon at may mga babae din. Natakot ako sa aking kausap kanina dahil tingin siya ng tingin sa akin, Mama Mia. Kaya naisip ko na gusto ko nang umuwi nung mga panahon na yon. Hindi na tuloy ako nakapag-concentrate sa laro. Pero ang ending, talo sila Popoy. Kasi, Mama Mia, yung shoot nga nila ay hindi naman halos pumapasok. Pagkatapos ng laro ay uwing-uwi na ako dahil dun sa lalaking yon. Palapit siya ng palapit sa pwesto namin. Hinanap ko si Popoy, pero itong si Popoy ay dun naman nakipag-usap sa mga kasamahan niya. Si Dudong naman ay sumakay din dun sa kanilang kapitbahay at umuwi na. Miss, ihahatid na lang kita. Salamat na lang kuya, nandito si Popoy eh. Pwede namang ako maghatid sa'yo. Nagpasalamat talaga ako at napansin ni Popoy na lumapit sa akin yung lalaki, Mama Mia. Kaya naman lumapit siya sa akin. Akong maghatid sa kanya. Sige, sa susunod na lang, miss ha. Wala nang susunod, Brad. Itulog mo na lang yung mga mata mo dahil pakiramdam ko parang nasa langit ka na. Baliw ka, Poy. Bakit mo sinasabihan ng ganyan? Baka mainis yan tapos pagtripan tayong dalawa dito. Don't worry, madam. Napatunayan na natin na ang bibilis nating tumakbo, di ba? Poy, umuwi na tayo. Kaming dalawa lang ang naglakad, Mama Mia, dahil yung mga kasamahan niya ay may mga motor namang dala.
Sasakay sana ako pero hindi naman sasakay si Popoy kaya sinamahan ko na lang siya. May pa-sound pa talaga siya sa cellphone niya habang naglalakad kami na para bang high school lang ang peg. Yung mga kalaban namin, mga mga manloloko. Ano, niloko ba kayo? Kung niloko kayo, hindi sana ganun kalaki yung lamang. Nako, madam, wag na nating pag-usapan yun. Teka nga, bakit nga pala nakalapit ulit yun sa'yo yung lalaki kanina? Anong pinag-usapan ninyo? Kung ano-ano lang naman yun. Adik yun. Nako talaga. Alam mo ba yung lalaking yun? Kung ilang babae nang binastos. Malay ko bang adik siya? Pero madam, wala bang kung chance na makashoot sa'yo? Mama Mia, ewan ko, kahit na iniintay ko ang pagkakataong yun, ay parang nainis ako. Kumuha ko ng bato at binato ko yun kay Popoy. Pagkatapos ay tumakbo naman siya ng mabilis. Pero yung puso ko nung mga panahon na yun, Mama Mia, ay kumabog din ng mabilis. Nasa malayo na siya kaya sumigaw ako. Poy, may promo din ako. Ano yun, madam? Come here, kiss me. Naku, nakakapanginig ka naman ng tuhod, madam. Alam mo, Poy, mag-expire na ang promo in 5, 4. Totoo ba yan? 3, 2, 1 half. Biglang napamura si Popoy at tumakbo ng mabilis pabalik sa akin. Pagdating niya ay hinila ko ang jersey niya at ako na ang humalik sa kanya. Kasi may paparating na motor. Mama Mia, hinila ko siya sa may madilim na bahagi. My loves, baka kagatin tayo dito ng ahas o kung ano pa man eh. Chinek ko siya, Mama Mia. Flashlight niya ang cellphone niya. Okay na, my loves. Wala nang ahas. Continue na tayo. Para kaming high school nung mga panahon na yon na patago kung mag-date. Ang sarap naman ng gabi ko. Kahit talo ako panalo pa rin. Tapos my loves, tayo na ha? Girlfriend na kita? Hindi kapatid mo ako. Wala akong kapatid. Wala akong kapatid na pandak. Sabi niya na agad ko naman siyang hinampas. Ito talagang si Popoy, kung ano-ano ang sinasabi, puro na lang kalokohan. Mama Mia, naging kami nga ni Popoy. At hindi nga yon nakatakas sa mga walking newspapers naming mga kapitbahay. Napakadaling kumalat ng balita. Hindi ko na talaga mapigilan pa na siguro sa susunod ang balita ay buntis na ako. Proud naman si Popoy at laging pumupunta sa tindahan ko at nagdadala ng mga prutas. Napakatamis ng mga mangga niya. Siyempre mas matamis dahil libre at galing pa sa aking my loves. Hindi na siya nagbabantay dun sa prutasan niya at lagi na lang siyang sa tindahan ko nakapwesto. Siya pa nga minsan ang nanginingil ng mga may utang sa tindahan. Dala-dala niya ang listahan ko. Alam mo, ang tagal na nitong utang ni Manang Lusing sa'yo Kailan ba ito magbabayad? Ay, Poy. May usapan na kami ni Basha. Kapag okay kay my loves, di sa akin hindi. Ayoko ng mga nangungutang pagkatapos hindi naman nagbabayad. Dapat kapag utang, binabayaran, 'di ba? Lagyan natin ng deadline tong utang mo. Kailan ka ba makakabayad? Ganyan si Popoy, Mama Mia. Ina-assist na niya ako sa pagpapatakbo ko sa tindahan. Hanggang sa dumating ang birthday ni Popoy. Maaga ang celebration sa bahay nila dahil nagpakain siya sa mga barangay officials. Nagpalitsyon ang Mayor Popoy niyo. O, di ba? Big time. Pero kinahapunan hanggang gabi ay pumunta kami sa may bukirin ni Popoy na kaming dalawa lang. Nag-date-date kami at iniwan na namin ang mga bisita na nag-iinuman pa sa bahay nila. Nung sa may bukirin na kami, Mama Mia,
ay tanaw na tanaw doon ng dagat. Nagdala din kami ng aming makakain. Hindi na kami nagdala ng aming maiinom na pantagay dahil baka nga magdisgrasya pa kami at mahulog pa kami dun sa bukirin. Stiff pa naman ang lugar na yon, baka mahulog nga kami. May piang music pa siya, as in romantic music. Kita mo yung mga stars, my loves? Oh, bakit? Aabutin mo? Hindi ba? Nagtanong lang ako. Tanong ako kasi baka ako lang nakakita, baka hindi mo nakikita. Eto talagang si Popoy, lahat na lang, puro kalokohan. Poy, ano yung birthday wish mo? Tanong ko. Wala na, andito na sa tabi yung wish ko Mama Mia, natulak ko siya dahil sa sobrang gulat ko sa kanyang sagot. Muntik pa siyang mahulog. My loves, mukhang papatayin mo na ako Halika nga rito. Yayakapin kita para kung mahulog ako, sabay tayo. Come here, my loves. Mama Mia, nag-back hug siya sa akin, pero carry lang naman dahil gusto ko rin naman ang pakiramdam na yun. Kumanta siya ng "Oh my loves, my darling, I've hungered for your touch." Napaka-cringe mang pakinggan, Mama Mia, pero kahit napakapangit ng boses niya, ay kinilig pa rin talaga ako sa pagkakakanta niya yon dahil with feelings pa. Pagkatapos ay may pasway-sway pa kaming dalawa habang kumakanta siya. Ikaw naman ang kumanta, my loves. Mama Mia, kumanta din ako para sa kanya at binati ko siya ng happy birthday. That was the best night for me ever. Nag-wish ako na sana hindi na matapos ang oras para sa aming dalawa ni Popoy. Hanggang sa umabot ng 1 year ang relationship namin. Hanggang sa may nangyayari na nga sa aming dalawa, hanggang sa nabuntis ako at nagpakasal kaming dalawa ni Popoy taong 2018. 2 lechon talaga ang hinanda ni Popoy, Mama Mia. Para raw hindi mabitin yung mga bisita. Parang unlimited ata ang pagkain at inumin nung kasal namin. Kasi ganyan naman sa probinsya Imbitahin mo yung isa, mag-iimbita din ng iba pang 4. Kaya naging 5 sila lahat. Sa bahay namin yung venue, parang nagpakain si Mayor sa kanyang mga nasasakupan. Boy, magkakasya kaya itong pagkain natin ang dami nating bisita? Huwag kang mag-alala, my loves. Kakasya yan. Napakaraming saging dun sa bahay namin na pwede pa nating ilaga. Sa awa ng Diyos ay nagkasya din naman ang handaan. Naggulat talaga ako kung paano nagkasya yun, Mama Mia. Medyo kinabahan ako dahil pakiramdam ko ay walang katapusan ang pagdating ng mga bisita. Ang dami kasing kakilala at mga kaibigan nitong si Popoy. Kaya kapag nabalitaan nila na ikakasal na si Popoy, pati yung mga taga-kabilang barangay, Mama Mia, ay talagang nagsabi na pupunta at makikikain. Taong 2019, nung nanganak ako sa junior ni Popoy. Mama Mia, medyo masakit talaga ang pagpanganak ko nung mga panahon na yon. Kasama ko pa sa loob ng delivery room si Popoy at halos matanggal ko na sa kanyang anit ang lahat ng kanyang buhok. Minumura ko siya nung mga panahon na yon. Bahala ka, Popoy, ayoko ng manganak pa. My loves, ngayon lang yan, pero sa susunod hindi na yan masakit. Mama Mia, medyo nakaramdam ako ng hiya sa mga nurse at doctor na nandoon. Pagdating namin sa ospital ay sinisaryan pa talaga ako dahil nahirapan akong manganak. Ewan ko, hindi yata ako marunong na umiri. Hindi madaling manganak sa totoo lang. Parang yung isang paa mo ay nasa pintuan na ng langit. Pero Mama Mia, worth it naman nung nakita ko na ang anak naming dalawa ni Popoy. Sa ngayon ay may branch na ang prutasan ni Popoy. Nasa may tindahan ko na ang isang branch, Mama Mia. Nag-merge na rin ang mga business naming dalawa. Sideline pa rin ni Popoy ang pagiging tanod hanggang ngayon. Sabi nga, Mama Mia, ni Cap, ay talagang maaasahan niya itong si Popoy. Sayang din daw yung 2,000 pesos, sabi ni Popoy, ay pang gasolina na yon. Mama Mia, meron na rin kaming sarili naming bahay.
Patuloy pa rin kaming nagmamahalan hanggang ngayon ni Popoy kasama ang nag-iisa naming anak. Maraming salamat Mama Mia sa pagbabasa mo nitong aking sulat. Naway nabigyan ko ng aliw at aral ang inyong mga tagapakinig. Minsan ang akala nating hindi natin gugustuhin at hindi natin mamahalin, ayun pa pala ang itinadhana sa atin. Maraming salamat po ulit. Lubos na gumagalang, Basha. Grabe naman ang kwento ni Popoy at Basha. Alam niyo bang favorite ko rin ng movie na One More Chance? Charot lang. Charot. Oh, ganun pala sa kanila One More Chance pala. Buti at nagka One More Chance ba, no? Hindi yung panghihinayang na lang dahil napunta sa iba si Popoy. Maraming salamat sa pag-share mo ng inyong kwento, Basha. At sa lahat ng mga nanonood at nakikinig ngayon, please do like and share this video. Huwag nyo rin kalimutan na mag-like and share. At syempre, subscribe ha. Yan ang pinaka-importante, mag-subscribe, mag-click ng notification bell. Huwag mag-skip ng ads. At ang isa pa, mag-share din ng inyong sariling kwento. Kung may sarili kayong kwentong ganito na nakakatawa, nakakainis, o nakakagalit, nakaka-inspire, kahit anong emotion pang pwede naming maramdaman sa kwento mo, nako, share mo na yan. Email mo lamang mamamiacdo0317@gmail.com. Maraming salamat sa inyong panonood at pagkikinig. Ako pong muli si Mama Mia. Hanggang sa susunod nating kwento dito lamang sa inyong paboritong programa. Magandang araw and take care po. Paalam!